Magandang araw sa inyo, mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito ay yung lingkod na ito paglinaw ng bubungan ng pagbati para sa aking kaibigan si Ellie Saludar. Magandang araw po sa ating lahat. At sa ating sekretary. Magandang hapon muli, mga mahal na mga kababayan. Lalo na yung ating mga kababayan na nagdusa. Nagdusa sa kabulastugan itong gobyerno ni Marcos. Alam mo ngayon, pare, ang palay na pinagyayabang nilang 20 pesos, pinagbibili. Yung bigas. Yung bigas. Pinagbibili. Doon sa Cebu. Yung sa Cebu. Biktima ng lindol. Biktima ng lindol, pinagbibenta. Dapat ibigay na lang yan, di ba? Kredibilidad nitong Marcos na bangag na ito. Sana wala ibigay na kang lang. control over your people sa agriculture, sa NFA. Paano napuslit yung mga bigas na yan na sinubsidize ng gobyerno pero may pagbili? Mayroon na naman kumita dito. Corruption na naman ito. Paring Eli. Oo, meron na yan. Mayroon na naman yan. Binibenta. So, wala na talaga. There is chaos and disorder in this country. Can you imagine, imbis na sisilbihan yung taong bayan na naging biktima, lalo pang ididiin nyo at bibentahan nyo ng bigas na wala naman na sana presyo na yan dahil sinasubsidize na ng gobyerno yan. So, isa lang ito sa mga karapat-dapat na talagang dikdikin itong Marcos na bangag na ito. Wala sinceridad. Oo. Can you imagine, sinabi rin niya, may bagyo tayo. Sabi nila may lindol din. Yata. May lindol din yata. Kagabi. Ikaw, presidente ka, hindi mo alam yung walang report sa iyo na napakagrabe yung lindol sa Visayas? Napaka-engot mo naman, Mr. Marcos. Busy si Auntie Claire. May ibang inaasikaso si Auntie Claire. So, si Auntie Claire lang pala ang kanyang nagbubulong. Yun ang naka-announce di ba? Pero palagay ko naman sa kanya, ako matagal ako nag-cover sa Malacanang, lahat ng mga agencies, nagsasabit niya sa Malacanang. Asa? Lahat yan, bawat department. Baka hindi lang nabasa. Baka hindi lang nagbabasa, Sec. Baka hindi nagbabasa. Tulad ng General Appropriations Act Tamad. na sinasabi niya, I have read word for word. And we will veto. Tapos hindi na pala niya nabasa. So, na-release niya yung 1.2 trillion na flood control. At yun ang nilulustay ngayon. At nilustay ng gusto ng mga crocodiles. At ang tanong ngayon, paano naman nakarating sa Aguado? Ang bahay ni Martin Romualdez ay nandoon naman sa Forbes. Makati. Sa Makati. Makati. Bakit kalayo-layo sa Makati ay nag-deliver ng mga limpak-limpak na pera nakaloob sa box sa mga bags at doon pa? Klarong-klaro na may purpose yun. At alam mo naman yung bahay sa Aguado ni Martin Romualdez is just across Gate 4 o Malacanang. At may mga sabi-sabi, may narinig ako nung madalas akong pumunta noon, nung panahon ni Duterte, dyan kami madalas, iniimbita ni Martin, may narinig ako na may tunnel daw yan. May butas daw yan sa ilalim. Kasi noong height of the EDSA Revolution, nagtago si Marcos. Sumibat siya sa Malacanang at dyan daw tumira for a while. Dyan sa bahay ni Romualdez Aguado. So, it's most likely, ito ay haka-haka lamang, pero maraming nakakaalam na sa dati pang panahon ay posible na may purpose yun na dyan nilaglag yung pera para madaling i-deliver. At saka may kwento pa na nagkasigawan daw. Yung isang babae dyan na Satanas, yung Eva, di ba? Mayroong Adan, mayroong Eva. Sa history ng ating Christian faith, yung Eva, yung
dala nung Mansanas, ay binuljak daw si Saldico. At kulang-kulang daw yung binibigay at dinideliver. Kaya, yan, matagal ko nang narinig yan. At sabi nga ni Saldi, bale, bakang hindi na ako magtagal eh. Kasi nagalit yung isang babae. Oh, so, ito lahat mga kababayan, ito introductory statement. Ito po lahat. At mayroong isang Senate President na gusto pang i-justify yung kanyang abilidad na mag-insert. Pero he wants it to appear na hindi daw insertion yun at amendment. Kabubuhan yun. Anong difference ng amendment at saka insertion? Sige, makita natin dito. Kinwestiyon ni Marcoleta through a privileged speech yung pinaggagawa ni Soto sa Senate, yung kanyang pag-manage ng mga affairs ng Senate. Ito, paring Eli, anong masasabi mo dyan? Pero nagsimula dyan yung privilege speech ni Senator Marcoleta kasi talagang direktang sinisita niya si Senator Ping Lacson. Dahil sa nung una ay parang nilahat niya ng mga senador noong 19th Congress na kinabang sa 100 billion pesos na insertion at base nga sa ulat, 53 billion yung halos lahat eh. So, tapos pagkasabi niyan, ano ba pagkakaiba? I-klaruhin natin yung insertion tsaka sa amendments at hindi minsan ba nung ikaw yung maging senador, wala ka bang ginawang amendments o insertion? Ayun sabi niya kaya nung Senate President siya, huwag mo sabihin. Kasi ang sinasabi niya, insertion is only made during the BICAM. BICAM yung sabi niya. Pero pag amendment daw, Second reading. On second reading, hindi daw yun insertion. Paano naman magkaroon ng diferensya? Okay, ganito po yan. Ang mga departamento ay obligated yan na mag-submit ng kanilang mga kanya-kanyang programa para i-lay down yung kanilang budget na yun ang maging basihan ng National Expenditure Program. Sa NEP. Doon sa NEP, nakadefine na yan. Nakalagay na yan. Halimbawa, galing sa isang distrito, sinasabi na mayroong school building worth 120 million, school building in the city of Dumaguete. Nirecommend na ng district engineer. So masasali na ngayon yan doon sa listahan ng Department of Public Works. At yun din, yung pangalan ng project niya, papasok yan sa NEP. Okay. So ngayon, itong mga ganitong mga projects, papasok lahat yan sa NEP. Okay. So ngayon, papasok na yan, after the SONA, papasok na yung NEP. Paring Eli. Tapos, nagkaroon ng hearing, nagkaroon ng papatawag yung mga department, ganyan-ganyan, tatanungin sila, bakit nyo kailangan ito? Then they come out with a final, sa first reading, tapos it comes to a second reading. So doon mayroong individual amendments at saka committee amendment. So, paano hindi naging insertion nila? Halimbawa, yung sinasabi kong school building na 120 million, pagdating sa second reading, yung congressman ng district na yun, where that school building, nag-change yung kanyang mind. Pwede niyang palitan yun eh. Pwede niyang ipa-amend. Ng ibang, halimbawa, aalisin yun. Palitan niya ng flood control. So, insertion yun. Insertion yun. Through amendment.
Di parehas lang. Pareho lang yan, Soto. Kung bobo ka, hindi mo talaga maintindihan yan kasi school bukol ka lang. Wala ka mang wala ka namang academic education eh. Ha? One ball ka lang. So, ano hindi naging insertion yan? The congressman who changed through amendment yung school building to a flood control project, ha? Na walang vetting process. Ginawa lang niya sa floor yun, pero walang program of work, walang yung flood controller. Whereas yung school building, nanggaling na yun sa District Engineering Office at na-review na yan ng Department of Public Works Central Office. So magkaiba yun. Yung school building, may vetting process yun. Tinanggal niya yung school building at pinalitan niya ng flood control projects na worth 120 million din. Walang papeles yun. Walang papeles yun. Walang visibility. Desisyon lang yun ng congressman dahil may karapatan siya na baguhin through an individual amendment during the floor deliberation. So, hindi ba insertion yan? In-insert ng isang congressman yung isang project na hindi naman pin-repair ng DPWH. Ikaw, paring Eli. Ganun nga, insertion at saka amendments, parehas lang yan. So, nagpakita lang na bobo tong taon to. Ito, pero panoorin natin mismo kanyang paliwanag. Okay. From my 1992 to the present, have I not had any insertions? I guarantee you, I have never made any insertions in the budget. Because insertions are not tolerated, and I will never do that, because when I say insertions, that means it is inserted and it is not done in second reading. But it is done in second reading, and that was my explanation of the 100 billion mentioned in the newspapers. When there are individual amendments and institutional amendments and done on second reading, that is not insertion. Insertions are the ones that were done with this previous budget, which was done in the BICAM. Yun ang insertion. Malinaw yun. May kaiba yung insertion sa amendment. Amendment is legally done during second reading and approved on third reading. Ngayon, nagsabay ka na, nagpapasok ka doon, insertion yun. And I have never done that. So, tingnan mo kabubuhan nito. Ha? Hindi daw insertion yung amendment. Kung ang original pinag-aralan na ng Department of Education or Department of Energy or Department of the Public Works and Highways, may nakalagay na project doon. At dumaan na yan sa proseso. Nagkaroon na ng studio dyan. May mga na-consult na yan probably sa Regional Development Council. Kaya nga tinawag na program funds. So, luto na yan, doon na. Ano na yan? It went to the vetting process at saka matatag na yan pagkalagay dyan sa pangalan ng proyekto na yan at saka may support na yan ng study. Tapos here comes Mr. Soto bilang isang senador sa second reading. Halimbawa, doon sa kanyang bayan sa Quezon City, mayroong project na nilagay ang DPWH. Sinasabi natin na construction of school building for Barangay Belmonte. Barangay, anong pangalan? Batasan, Barangay Batasan, 120 million. May bumulong kay Soto, boss. Kay Belmonte yan kalaban natin yan Diba? Okay. I-amen ko yan. I-amen ko yung project na yan. Papalitan ko ng flood control. Para doon sa area namin. So, halimbawa,
sa Patasan, mayroong nakalagay na doon sa NEP. Construction of high school, 120 million allocated. Pero may nakabulong kay School Bukol, Senator. Sir, Kalaban. kalaban natin yan si Kuan eh. Si Joy. Belmonte, ano nila yan eh, barangay nila yan eh. Palitan natin yan, sir. Ito, 120 million na flood control dyan sa malapit na barangay. So, pasok na agad si Soto. Mr. Chairman, I have an amendment to make. I want to change the school building, high school building in the Batasan Barangay with flood control project. Pero pwede yung pag individual amendment siya. Pwede na mayroong Pwede yan. individual amendment. Pwede yun. Oo. So mag-i-insert siya ngayon ng flood control. Mag-insert siya ng flood control. So parehas lang. Pareha lang yan, Soto. So, wag mong sabihin wala kang in-insert buong buhay mo sa tagal mo sa senador. Pagka-senador. Walang diferensya yan doon sa i-insert doon sa BICAM. These are all insertion. Because when you amend, you change the already vetted project already included in the NEP by another one. So, hindi ba insertion yan? Kaya katulad yan. Yung issue niya, ng insertion niyan, parang parehas silang yung number 1, number 2 man sa Senate, parang sila nagiging ugat niya ng ng away. Kay Amy at kay JB, insertion ng issue ng insertion dyan. Siguro panoorin natin yung Sige. Dahil dito sa mali-maling mga pinapairal ni Soto, dahil sa kabubuhan niya na hindi siya marunong mag-intindi kung ano yung insertion or amendment, nagkakaroon tuloy ng misunderstanding among the members of the Senate. Ito. Si Amy Marcos, Nga namin si Senator Ping parang hindi naman siya nag-a-amend. Kapag siya, institutional amendment. Kapag kami, insertion, hello, hindi. Ano ba pinagkaiba nun? Hindi. Ang trabaho talaga ng senador, alam naman niya, at alam namin lahat, ay katulad rin ng mga kongresista, tignan yung budget ng Pangulo at ayusin, dagdagan, bawasan, pakiusapan. Gano'n naman talaga yun. Kaya may pagbabago mula sa pag-submit ng presidente sa SONA hanggang sa pagdating ng December, yung final na budget. May pagbabago talaga doon. Hindi naman ibig sabihin yung 100 billion insertion, ninakaw lahat yan ng senador at congressman. Hindi naman ganun yun. Yung iba, katulad ng nabanggit ko kanina, yung mga pensyon, yung NBI, yung kasama ko pa nga si Senator Lacson yung pagdagdag namin doon sa Veterans Memorial Budget, kaliit-liit, ang dami-daming nangangailangan na tumanda na at nagkasakit na mga sundalo. Yun nga, dinadagdagan talaga namin kasi kawawa naman. Tapos, hahanapan mo syempre ng pera yun sa ibang budget. So, anong tawag nun? Pagka ang pera ay kulang for the repair of the Veterans Hospital, for instance, yun ang nanggaling sa NEP. Ipupunta yung mga veteran. Sabi nila, sir, kulang kailangan namin ng extra wing para kasi parating puno ang Veterans Hospital. So, na-convince sila yung dalawang senador, mag-usap sila. From 200 million, gawin na natin itong 350 million. Amendment yan, pero you're inserting a new a new statement, a new program, because that will also have an effect on the construction. Kung 200 million lang, ito lang yun. Pero kung naging 350 na, magbabago yung construction. So, nag-insert ka na. Nag-insert ka na. Ng 150 million. Nag-insert ka ng 150 million. So,
It's just a matter of semantics. Pero yung meaning is just the same. Kaya lang, kung school bukol ang utak mo, talagang mabubukulan ka. Hanggang ano ka lang, hanggang Pepsi ka lang, Hindi pa pumapasok. Hindi ka umiinom ng Coke, umiinom ka lang ng Pepsi. Ha? Oh. Hindi pa pumapasok yung isang term, ha? Augmentation. Iba na naman yun. Iba yun, wala yung sa budget. Diba? Dalawa lang. Pero pati yung issue niyan, parang pag pinalitaw, budget insertion, napakasama na. Oh. Kasi kaya nagalit yung mga senador eh. Sinita siya ng mga senador, itong si Senator Lacson eh. Magkaroon kasi ng colloquial meaning yung insertion na illegal. No, Yun ang pinag-uusapan doon, yung inappropriate and illegal insertion. Eto, meron pa si JB, tungkol sa Lahat ng insertion. action nila, Ito, pakinggan natin, tapos i-consolidate natin sige. yung Senator whole JB. picture. Okay. Ito, si JB Ercito, mayroon ding kay Ping Lacson. Nagkalabas na samaan ng loob kay Senator Ping, yung the manner how he mentioned about these insertions, yung 100 billion insertions. Well, siyempre, kailangan natural kasi parang ang lumabas talaga, kung babasahin yung headlines, parang siyempre hindi naman naintindihan ng lahat ng tao yung budget process. Pag sinabi mo kasi insertions ngayon, ang akala ng tao parang binulsa mo na sa iyo yun, hindi po, no? Sinabi ni Senator Lacson na sinasabi niya, kina-qualify po niya, no? Kinorek niya na meron daw, hindi lahat ay meron na siyang correction na not all amendments are bad. So, syempre, nasira ang buong Senado. Ang sa akin po, nalulungkot ako sa takbonan, sa totoo lang po, I have to be honest, muntik na rin po kung nag-isip na umalis sa majority kasi parang kung ganitong direksyon, sinusulog na natin ang sariling bahay natin, ating colleagues, napapabayaan natin, nakakalimutan natin yung mga tunay na salarin, no? Yung bonus na ginawa ng Saldico ng mga kontraktor at iba pa, parang nawawala, nakapokus sa Senado kung sino yung susunod na babanggitin. So, sana po ay maging mas maayos ngayon dahil masyado na mainit. Kinakailangan merong resulta ito. Pero wag naman ho sanang sunugin ang ating institusyon dahil hindi naman ho lahat, no? Kaya nga sabi ko, inamin ko nyo, not all. I think all senators have amendments pero hindi ho lahat masama yan. It's all for advocacy. Senator Pia Cayetanon, bawa sa higher education, kami po sa health, hindi ho masama ho yan. Inamin po natin that it's a part of our job. Ang bunga nito lahat, dahil mayroong isang alleged mamamatay ng mga tao dati at sumibat, nagtago, at nagmamalinis ngayon. Porque nakalusot siya, pero ang sabi-sabi naman talaga, wala namang acquittal, kundi technicality lamang at nakaligtas. Tanungin niyo si Wally Sumbero, alam niya lahat yung nangyayari dyan sa Curatong Baleling at saka sa Dacer Corbeto case. Pero itong tao ngayon na nakabalik lang sa Senado at bata-bata ngayon ni Marcos at siya ang tagagawa ng gulo sa Senado ay inaaway at nagmamalinis na siya daw never daw in the history na nag-insert or kung ano-ano. Masyadong nagmamalinis itong tao na ito. Pero may nasolve ba siya sa problema ng Yolanda? Siya ang czar doon? Wala. Sumurrender siya dahil wala siyang kakayahan. He has no competence in management. Tapos ngayon, nagbibida-bida siya dyan bilang Blue Ribbon Committee Chairman. With due respect, walang personal ito against you, Pinky. Pero binabraso mo yung mga nagmamalinis ka, binabahiran mo ng masama ang mga member ng Senado. I think this is a strategy of Lacson. Para hindi mapatawag ang mga congressmen ng mga minensyon ni Vizcaya, gumawa siya ng maniobra. Why? Because pag na-mention yung mga congressmen, kakanta yun, ituturo si Saldico.
Si Saldico naman, kapag kumanta, ituturo si Romualdez. Eventually, Romualdez, pagka naipit na yan, ituturo itong mastermind, itong si Marcos, na allegedly, nakipagpartihan dyan sa komisyon na nangyari dyan. Kaya, talagang piniprevent ni Ping Lacson at ni Soto na it will go into the doorstep of Marcos Jr. Kaya, yung mga congressmen, imbis mga patawag, ito na naman, bibigyan niya ng rason na, interparliamentary. Sabi naman ng mga ibang senador, si Marcoleta, okay ang interparliamentary pagka sinumpina mo. Because that is against the institution. Pero kung inimbita mo lang, halimbawa, Nag-volunteer. inimbita mo, sabihin mo, Momo, we are inviting you to shed light as a resource person. Is that an interparliamentary, Wala. Because you are giving him the decision whether to come or not. Pag sinumpina mo, mayroon na yung sa law that needs of course the permission of his institution. Speaker. So, ginagawa mong ganon. Pero ginamit mo yung interparliamentary Courtesy. Para as your shield na walang congressman ang mapatawag, because one by one they will sing their songs. Pero ngayon, si dating Congressman Saldico, ipatatawag na. Kasi hindi naman makaka-attend eh. Oo. Si Saldico, Hindi naman na-attend yun. hindi mo na, with so much billions of pesos, at hindi na-freeze yung asset niya, dala-dala niya yung mga pera na yan, hindi mo na mahanap yan. Pupunta lang yan sa isang isla dyan sa South America. Magpapalit ng muka, magiging look-alike siya ni Tom Cruise. Hindi na yan mahanap si Saldi Cruz. Saldi Cruz na yan di ba? Saldi Cruz. Oo, Saldi Cruz. Yung asawa niya, magiging na yan Ano ba ang pangalan ng asawa niya, Tapirok? Cindy ba? Michelle, ano ba? Michelle, Bibi Gates. magiging na yan. Cindy, Cindy Cruz. Cindy Cruz. So, hindi na mapatawag yan si Saldi because sa Saldi, nagsalita na wala akong kinalaman dyan. Si McCoy Jr. ang pumirma niyan. Yung mga insertions na yan at saka mga unprogrammed funds. I was just, kung sa isang kumpanya pa yan, clerk lang ako. Taga-prepare lang ako ng papeles. Pero, sinong... Pumirma. Ako ba kung may poder ba ako magsabi nga, sige, go na yan. Wala. Ipapaalam ko sa boss ko. At yung boss ko, nagpapaalam sa pinaka-boss na mastermind. Pero that's how the cookie crumble. And Lacson is preventing this thing to happen. Why? Because nanalo sila, may basbas ni Marcos. Sabi, sige kayo ikaw ang Senate President. Siya ang Blue Ribbon, pero hanggang dyan lang hanggang dyan lang kayo Kundi magiging pareho kayo kay Subiri. Kundi magiging pareho kayo kay Escudero. Na sinipa ko, bigla sinipa ko. So, itong dalawang catch and jammer kids na ito, siyempre, hungry for recognition, gusto nilang tumaas ang kanilang billing at tumaas yung TF. TF. Kung artista ka, gusto mo mataas ang TF mo. Talent fee. Talent fee. So, yan po mga kababayan. And it boils down. Ganito yan. Pero hindi ko naman dinidepensahan ang mga senador. Kasi si Saldico, bilang isang kaibigan ko, kumpare ko,
Pero hindi mo naman makontrol yung kumpare mo na magiging mandurugas. Pero nung hindi ko pa nalaman na mandurugas siya, nagkakausap kami. Madalas, minsan, imbitahin niya ako ng coffee doon sa lobby ng Shangri-La in the BGC. Maraming kinikwento. Kaya pare, wala, papaalam pa tayo kay speaker kung may kaibigan kang hihingi ng dagdag na budget para sa district. Bakit? Duterte naman itong pinakiusap. Bakit hindi ka humingi doon kay Bongo, kay Bato at sa mga kaibigan mo sa senator? Ka-approve lang namin sabay kami. Nagkasundo kami na magkaroon ng extra na 3 billion bawat senador. Yun ang sabi niya sa akin. Pero ang finance chairman nun, si Angara. Because that was said to me when for the budget in the 2024. I don't know about the 2025. So, it boils down, paring Eli, na wag sabihin yung Tiberos na malinis siya. Tina-challenge natin si yung Tiberos kung totoo man itong sinabi ni Saldico, saan napunta yung 3 billion na extra ninyo? Kayo dyan sa mga senador. Magtapat kayo kung talagang kung binabahiran nyo yung mga ibang senador ng putik, bakit kayo? Hindi ba rin kayo gumamit ng insertion sa BICAM? Yan ang insertion sa BICAM. Mayroong insertion sa second reading. But there are all insertions. Di ba? Para sa kaalaman ni School Bukol Senator. Yan, okay. Mayroon pa ito. Ngayon, nagkaroon ng pagtitipon at buklod-buklod na naawa naman yung mga senador dahil nabalitaan na nadapa at mukhang nauntog si Duterte, si President Duterte, at his age hindi na daw pwedeng hearing yung kaso because nawalan siya ng ikangay mental state whereby he will be conscious to answer the queries or questions raised by the prosecution or the council. So, naawa naman ang mga senador. Kasi Pilipino yan. In the first place, sabi nga ni Senator Subiri, tatay din ako Yung tatay niya, si Manong Joe, 85 years old. May tatay din ako. Wala na, kalimut na raw Kung ginawa ni Manong Joe, Subiri yan. Kung ginawa nila, siyempre, he sympathized because Subiri and Joe Subiri and Digong were contemporaries in politics. So, yun din ang feeling ng mga iba. Si Jinggoy at saka si JB. They also felt the things that happened to their father. Si Erap. Pero yung mga tumuto lang si Risa, Kiko at si Bam. Siyempre may political agenda yon. Wala namang yun. Maski walang puso yon kasi yung si Kikuan, yung isang senador diyan, sinungaling yan, walang puso yan Tinraidor nga yung isang namin kasama sa grupo namin Gusto maging UP President, tinraidor niya. So, kung traidor na yan, magta-traidor din yan sa isang Pilipino na nakakaawa doon sa Hague. Di ba, pare? Tama. Itong babae, talagang yan, may agenda yan. Siyempre, pag nabalik si Digong sa Pilipinas, it will create unity among the DDS, the 30 loyalists. Kasi as of now, naging orphan ang mga DDS at saka walang tumatayo na leader. Mayroon tayong vice president pero it would seem that she's not doing the job that her father was doing before he was
out of this country. So, naging orphan ang mga, mayroong isang grupo nandoon, mayroong isang grupo andito, hindi na unite dahil walang uniting force. So, kung makabalik si Duterte, takot itong Hunti virus na ito, itong virus na ibang klase, na hindi na siya maging presidente. Kasi ngayon, lahat ng mga moves niya, palagay, pag ganun, is always gearing towards her presidential ambition. O kayo, mag-comment kayong dalawa. So, yun nga, ambition lang naman eh. Ang problema kung mananalo. Hindi, tsaka nagsisilbing standard bearer siya ngayon ng lahat ng mga kaliwa. Dahil wala nang halos kaliwa sa sa Senado eh. At saka yung campaign manager niya, yung kriminal na nahuli na nag-smuggle ng mga armas doon sa may Commonwealth. Yan ang kanyang Sabi nga nila, this is a guy that only a mother can love. I don't know how true is that. Allegedly. Okay. Pero si Alias rin may nilabas na naman na yung palang mga papunta sa dahig ng mga testigo, ibinahay uli nito. Talagang sanay ito sa pagmanipulate. Landladies talaga siya ng mga... As early as the time of Senator Miriam, tinuro na ito ng isang testigo na ito ang nag-mastermind sa pag-impeach kay Chief Justice Corona. So, she has mastered the art of manipulating allegedly witnesses. Okay. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Paras kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Okay, salamat po.